Talagang desidido pa rin mga kababayan na mag-file ng kanyang kandidatura for mayor si Alice Goo. Tatakbo daw uli pagka mayor sa Bamban-Tarlac. Ayan po, Alice Goo to run for mayor in 2025 poll, sabi po ng kanyang abogado. Sabi ng Comelec, pwede yan niya. Yan, sabi ng Comelec, pwede pa niya. But before ko mga kababayan, ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan. By the way pala, no, yung passport niya, no, kinansil na passport ni Alice Goo, Goaping. Mama, ibigay ko na rin sa inyo yung detalye. Click subscribe mo na po dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan si Alice Goo. So, yung passport ni Alice Goo po, kinansil na. Ito yung balita ngayon ng Manila Bulletin. DFA cancels passport of Alice Goo. The agency said it terminated the fraudulently acquired Philippine passport of Goo upon its receipt of request galing po sa Department of Justice. Kasi nga po, itong si Alice Goo, peke po. Ang totoong pangalan niya, Goo Waping. So sabi dito, the NBI also confirmed that the dismissed mayor's biometrics match those of Goo Waping on its records. Kaya kinansil siya. Peke nga po. Yung pagkatao niya, peke. So sabi po ng DFA, basean niya sa batas, New Philippine Passport Law, ang isang passport may be denied or canceled or restrictions may be imposed on a passport based on the following ground. Una, kung yan ay na-acquire fraudulently, na-tampered or tinamper or issued erroneously. Kaya finally, mga kababayan, kinansil na yung kanyang passport. So hindi na siya makapag-travel para tumakas po gamit yung eroplano. Pwede siyang tumakas uli, barko. Kailang siyempre hanapan siya ng passport pagdating na sa ibang bansa. So anyway, kailangan panagutan niya muna mga kababayan yung kanyang mga kinasangkutan ditong kaso at yung pagiging spy niya. Pero sabi nga natin kanina, ito yung balita, tatakbo daw uli bilang mayor kasi sabi niya, mahal ko ang Pilipinas. Mahal niya yung Pilipinas siguro, tama, para sa China. Di ba? Kasi nga po, sabi ng isang Chinese spy, ito anyang si Goo Waping ay Chinese spy dito sa Pilipinas. Ito yung sabi ng abogado, tatakbo daw for mayor sa 2025. Tapos yung mga supporters, mga kababayan ng nausog, massive ngayon yung propaganda nila.
sinusupport nila si Alice Goo na kumandidato uli. Senador na niya. Yan ang pinapakalat po ng page ng mga supporters ng Nausog, supporters ni Inday, yung mahalin natin ang Pilipinas. Gustong patakboy na senador. Kaya mga kababayan, ingat po kayo sa mga tinutulak, sinusulong ng mahalin natin ang Pilipinas. Ipakita ko sa inyo yung page. Ayan, may picture pa ni Inday, mahalin natin ang Pilipinas. Ang pinapakalat nila yung mga propaganda ni Panelo, ni Marcoleta na tatakbong senador. Ito yung sinasabi nila, mga kababayan, for survey purposes, kung tatakbo si Alice Goo for senator, iboboto nyo ba? Imagine mga kababayan ang pinapakalat ng page na to. Supporter ni Inday po, pro-China talaga sila. Ayan larga Senator Sebastian Baste Duterte. Yan mga sinusupport nila, yung mga Duterte. Tingnan ninyo itong mga sinasabi nila rito. Alice Goo embodies the essence of a true public servant, winning the admiration and love of her constituents. Through her genuine care and dedication, her sincerity is evident in the way the elderly and children warmly embrace her whenever she visits their communities. Yan pinapakita nila. Yung drama, mga kababayan, ni yung drama ni propaganda ni Panelo, appealing to the emotions ng ating mga kababayan. Tingnan ninyo. Ayan. So, pinapakita dito na very approachable, makamasa itong si Alice Goo. Sumasib yung propaganda nila. Ingat po tayo rito, mga kababayan. Sabi dyan, whether it's the heartfelt hugs from the children or the affectionate gestures of the elderly, these moments reflect the deep connection she shares with the people she serves. Alice's joy in being with them is unmistakable, and her compassion resonates strongly, making her not just a public official but someone who is trusted and beloved by those she serves. Her actions go beyond politics, showing that she is committed to making a real difference in the lives of the people of Bamban Tarlac. Kita ninyo ang mga propaganda nitong page po na mahalin natin ang Pilipinas nang sinusupport po si Inday Sara. Yan ang slogan po ni Inday, mahalin natin ang Pilipinas. Yun din ang sinasabi ni Alice Goo, mahal na mahal ko ang Pilipinas. Pero Chinese spy. Kakandidato daw mga kababayan muli sa pagka-mayor ng Bamban. Ngayon, sabi ng COMELEC, pwede niya. It is possible na tumakbo si Alice Goo. But yung tanong, can she run? Pwede niya siyang mag-file. At pag nag-file siya, tatanggapin yung kanyang COC. Kasi paliwanag po ni COMELEC Chairman Garcia, ministerial niya ang duty ng COMELEC na i-accept yung COC. But the possibility of them actually running for the position is a different matter entirely. So sabi dito, as a background story, it can be recalled that the Office of the Ombudsman ordered Goo's dismissal after she was found guilty of grave misconduct in 2019 acquisition of parcels of land where the Baufo compound is located. So aside from the dismissal, Goo's retirement benefits were ordered forfeited. She was also banned perpetually from re-entering government service. So paliwanag po ni Garcia that while they would accept the COC ni Alice Goo, she would have to secure a temporary restraining order or TRO from the Court of Appeals to hold the dismissal order from the Ombudsman. On the other hand, sabi naman po ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco, na yung poll body, yung COMELEC, has no motu proprio powers niya. Meaning, they cannot be the one to file a petition to cancel an aspirant COC
or seek his or her disqualification? Paliwanag niya, ang COMELEC niya has motu proprio powers when it comes to filing a petition to declare a bet a nuisance candidate. Kaya nga, sabi po niya, ang pinapaliwanag na natin sa ating mga kababayan, tingnan nyo na po yung mga COC at yung mga nanliligaw ng boto sa inyo, nanliligaw ng boto ninyo. Aralin ninyo po, hindi lang yung qualification nila. Baka meron kasi diyan, mayroon ng desisyon ang courts and tribunals na disqualified na po sila. So kami po, tinitingnan po namin yung mga desisyon ng Office of the Ombudsman, yung mga pinatawan ng perpetual disqualification, may database niya rin po kasi kaya kami niyan at immediately executory. So ganon mga kababayan ang mangyayari. Di mag-file siya. Siyempre yung abogado niya, ganon yung advice. Mas maraming problema po, mas beneficial sa abogado. Di ba? Parte yun ng profesyon ng abogado. Sige lang yan. Gawa natin ang ano. File ka? O ngayon, si Speaker Martin Romualdez may panawagan po para hindi na natin maulit pa na magkaroon ng panibagong another Alice Goo. So nanawagan siya sa ating mga voters na maging discerning sila at maging mapagbantay. Ngayon, in-encourage na din ang COMELEC to ensure the processing of certificate of candidacy is thorough despite it being a ministerial task. Romualdez underscored the importance of utilizing available legal measures such as disqualification petitions to address any emerging issues. So panawagan niya, kailangan i-reviewan niya ng mabuti yung qualification ng bawat kandidato para di na maulit po ang another goo na mailuklok natin sa posisyon. Chinese pala po, hindi man Filipino. Piniki yung birth certificate. You see? Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Zero. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.